Magandang araw mga kaoto, ito na naman tayo, may babahagi akong video tungkol sa kung paano magkabit o mag-install ng electric fuel pump ng Toyota 4A FA. So, ito bago siya. So, siyempre, kunin muna natin dito sa balot niya. Yan. So dito sa box niya may kasama itong socket, so para sa kanya. So kung isukat natin yung socket na original socket dito sa may housing, so kung pwede, hindi na natin to gamitin, pero ito parang hindi yata sakto. So tabi muna natin, tapos tanggalin muna natin itong mga cover ng outlet. Yan, para tuloy-tuloy na yung pagkabit natin. So ayan, tanggalin muna natin to. Tapos yan, since na parang hindi ata sukat yung original na socket nya, so galing sa luma na fuel pump, yan, kumpara natin ito sa bago na socket. So hindi talaga pwede. So ngayon ang gagawin natin, palitan natin to. Yan, putulin natin, tapos dugtong natin yung mga eksaktong connection nya. Yan. So ayan, ang importante lang naman dito kung saang parte pinutol natin, kung positive, negative, yun din ang susundin natin sa bagong socket. Kadalasan naman black, red, minsan white, pero madalang yung white. Kadalasan green, black, red, black. So ngayon, hanap muna tayo ng insulator para magdikit yung dalawang wire. Yan, para hindi siya masyadong magulo. So lagyan muna natin to ng insulator yung dalawa. Iipunin natin yung dalawa. Yan, para hindi masyadong magulo yung wire. Medyo mali yung naputol natin, so hanap tayo ng medyo malaki. Yan, itong ginamit natin, shrinkable hose to. Pag mainitan, liliit siya. So ayan, so secure lang natin, tapos dugtong na natin dito sa mga naputol natin na wire. So positive, negative lang naman to, black tsaka red. Yan, putulin na natin ng eksaktong haba, tapos dugtongin natin. Yan. Tapos siyempre, isolda natin. Yan. Siyempre pagkatapos nating maisolda, yan, so i-secure na natin. Tapos siyempre putalan natin yung medyo lumagpas. Yan, tapos tupiin natin, yan, para ma-secure yung wire. Tapos lagay natin yung pangbalot nya. Yan, iusog lang natin para i-cover yung nasolda natin, yung mga walang balat na wire na nasolda. Yan, kailangan siyempre tabunan natin. Yan, so hindi nyo napansin kanina, may mga nailagay na dyan na insulator, yung dating insulator. So siyempre
tinabi ko lang tapos binalik, hindi ko na tinanggal. Yan, so pag secure na, syempre dito na naman tayo sa kabila. Yan, ganun pa rin yung procedure natin. Putulin, tapos sa tamang haba. Yan, tapos siyempre pag nadugtong na natin, solda. Tapos yung insulator ganun pa rin. Siyempre iusog lang natin para cover yung ano, matabunan yung walang balat na wire para secure. So ayan, ito namang para sa yung insulator ng dalawa para magdikit sila. Yan, para secure lahat. Tapos assemble na natin. So ayan, panoorin nyo lang mabuti kung paano natin ikabit o i-install, i-assemble yung fuel pump dito sa housing nya. May kasamang float assembly to, fuel pump kasama yung float ng fuel. So yan. So siyempre ngayon iuna muna natin tong strainer. Yan, yung bagong strainer. So kung paano pagkabit, panoorin nyo lang mabuti.